Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng sigarilyo ng Mighty Corporation ang kinumpiska dahil sa umunay pekeng tax stamps sa raid sa San Ildefonso, Bulacan. May live report si John Consulta. John? Oscar, sinalaki ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang dalawang warehouse ng kumpanyang Mighty Corporation sa San Ildefonso, Bulacan. Mismo si Customs Commissioner Nicanor Teodon ang nanguna sa inspeksyon sa kabundok na kahon ng sigarilyo na nakatambak sa loob ng warehouse. Sa taya ng mga operatiba, hindi bababa sa 160,000 master boxes ang nasa loob ng ni-raid na warehouses na nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Ito na ang tinuturing na pinakamalaking raid sa mga umunoy questionable sigarilyo. Gamit ang kanilang mga special tools tulad ng tax verifier, lumabas na walang record sa nakalagay na tax o stamp code na gamitin ang kanilang equipment na tagat reader. Rumihistro ang kulay pula na ang ibig sabihin walang chemical na tagat sa seal ng sigarilyo na isa sa mga security feature ng original tax stamp. Nang suriin ng ibang brand ng sigarilyo, rumihistro ang kulay green na ang ibig sabihin original ang tax stamp dahil meron itong chemical na tagat. Ayon Oscar kay Fayadon, kumpiskado ang 3.2 bilyong pisong halaga ng sigarilyo na kanilang inabutan at magsasampa sila ng kasong tax evasion laban sa may-ari at opisyal ng Mighty Corporation. Nitong March 22, nauna nang nagsampa ang BIR ng 9.5 billion pesos tax evasion case laban sa Mighty Corporation dahil din sa paggamit umano ng peking tax stamps. Kanina, dumating ang isa sa mga abogado ng Mighty Corporation at iginiit na hindi peke ang tax stamps ng mga sigarilyo ng Mighty sa warehouse na ito. Gagamitin daw nila ang lahat ng legal remedies para mabawi ang mga kinumpiskang sigarilyo. Yan ang latest mula sa Bulacan. Balik sa iyo, Oscar. Maraming salamat, John Consulta. Handa raw sumuko sa mga otoridad ang babaeng kasama ng road rage suspect na si David Lim Jr. nang barilin niya ang isang nurse sa Cebu City nitong linggo. Ayon kay Attorney Esteban Mendoza, na abogado ni Tamaye Takahashi, susuko raw ang kanyang kliyente oras na matanggap ang arrest warrant para sa kinakaharap nitong reklamo na abandonment of person in danger. Si Takahashi ang babaeng kasama ni Lim sa sasakyan nang barilin nito ang nurse na si Efraim Nunyal. Hindi pa raw nababasa ng buo ng abogado ni Takahashi ang nilalaman ng inihaing reklamo laban sa kanyang kliyente. Kaya tumanggi muna siyang magkomento sa iba pang aspeto nito. Pero sa tingin ni Atty. Mendoza, wala raw itong basihan at yak na mababasura lang daw. March 19 nang barilin ni Lim ang nurse na si Nunyal matapos magkaalitan sa kalsada. Nagpapagaling pa rin si Nunyal matapos tamaan ng bala sa hita at paa. Dati nang sinabi ng kampo ni Lim na ang kampo ni Nunyal ang nagsimula ng gulo at self-defense lang daw ang kanyang ginawa. Nakapagpiyansa na ngayon si Lim para sa mga kasong restrained homicide at illegal possession of ammunition. Ayon naman sa kampo ni Nunyal, buo pa rin ang tiwala nila na makakamit nila ang hustisya.